Invincible Divine Sword Kabanata 2. Narinig ito ni Yang Xiaotian, mahigpit ang kamao. Hindi niya inaasahan na magiging kalugod-lugod si Lolo sa puntong ito. Hindi lang lahat ng bus allowance niya para kay Yang Chong ay na-practice niya, kundi lahat ng negosyong sati na pinamahalaan ng tatay niya ay ibinigay niya sa Tito Management. Ang lahat ay dahil ginaisen ko ang pagong na martial arts soul. Dahil lamang sa hiniling niya sa kanya na mawala ang kanyang mukha sa harap ng lahat sa Xingyu City. Kaya pati ang kanyang ama ay nagalit. Bumalik si Yang Xiaotian sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagsasanay. Hindi ba si Lolo na lumunok kay Yang Chong? Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Yang Jazuwang na kahit na hindi siya bumuo ng base liquid, mas malakas pa rin siya kaysa kay Yang Chong. Habang si Yang Xiaotian ay patuloy na nagsasanay, ang looban ni Yang Chong, si Yang Ming ay tumingin sa kanyang apo na si Yang Zong nang may kasiyahan. Hindi siya binaigo ni Yang Chong. Matapos lunukan ng dalawang basilang kagabi, ang epekto ng paglilinang ay mas mahusay kaysa sa kanyang imahinasyon. Mas maganda. Ang Qingyu ay talagang isang 10th level martial art na may bloodline ng mga sinaunang Diyos na hayop. Ano ang pakiramdam mo? Magiliw na tinanong ni Yang Ming ang kanyang apo na si Yang Zong. Puno ng kumpiyansa si Yang Chong, Lolo, makatitiyak ka, makalipas ang isang buwan, bago ang taunang pagpupulong ng pamilya, tiyak na malalampasan ko ang unang order at magiging unang order ng martial arts. Isang buwan, unang order. Sa sandaling marinig ni Yang Ming, ang kanyang mga mata ay nagniningning at tumawa. Okay, kung makakalusot ka sa unang antas bago ang family conference, tatangkilikin ka ni Lolo. Kung masisira ni Yang Zin ang unang order sa loob ng isang buwan at maging isang first order martial arts, tiyak na masisira nito ang record ng Xingyu City. Niyanig nito ang Xingyu City. Sa Xingyu City noon, mas magaan ang mukha niya. Lumipas ang ilang araw. Pumunta si Yang Ming sa bakuran ni Yang Chong araw-araw, at personal na itinuro si Yang Chong para magsanay. Nang makita na ang kanyang apo na si Yang Chong ay mabilis na umuunlad araw-araw, binuksan ni Yang Ming ang kanyang puso. Tila maaaring makapasok si Yang Chong sa unang antas sa loob ng isang buwan. Nagsumikap din si Yang Xiaotian na magsanay nang hindi umaalis ng bahay. Sa gabing ito, nilalamon ni Yang Xiaotian ang aura ng langit at lupa. Bigla siyang naging parang spring silkworm at kekon, at isang tunog ang tumunog. Masaya si Yang Xiaotian. Sa loob ng 4 na araw, sa wakas ay gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay at pumasok sa pangalawang pagkakasunod-sunod. Sa mundo ng martial arts, kahit na ito ay isang henyo ng maraming 10th level na martial arts, kailangang masira ang pangalawang order. Sa pangkalahatan, kailangan niyang magsanay ng 3 o 4 na buwan, ngunit 4 na araw lang ang inabot niya. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian ang kanyang pananabik. Bagamat hindi niya alam kung may mga tao sa mundo ng martial arts breakthrough sa pangalawang order sa loob ng 4 na araw, wala silang Shanghai Kingdom. Pagkaraan ng madaling araw, tumigil si Yang Xiaotian sa pagsasanay, pakiramdam na ang buong tao ay nagre-refresh, at mayroon siyang walang katapusang puwersa. Dumating siya sa bakuran at nagsimulang magsanay ng Tai Chi Jing, isang galaw, isang daan, ang mga ulap ay dumadaloy, at sa pagitan ng paglalakad, isang daloy ng hangin sa paligid ng kanyang katawan. Matapos masira ang pangalawang pagkakasunod-sunod ng mandirigma, nalaman ni Yang Xiaotian na ang kanyang panloob na puwersa ay medyo pino rin. Nang magsanay si Yang Xiaotian ng Tai Chi Jing, nakita niya ang kanyang kapatid na si Yang Linger na umiiyak at tumakbo siya mula sa labas. Nakaramdam ng kakaiba si Yang Xiaotian. Nang magtatanong na sana siya ay may nakita siyang pulang bakas ng kamay sa mukha ng kapatid, at ang kaliwang mukha nito ay namumula at namamaga. Habang pinagmamasdan ng namamagang kaliwang mukha ng kanyang kapatid, biglang nagalit si Yang Xiaotian, sino ang tumama? Sumigaw si Yang Linger, ngunit umiling at tumangging sabihin. Nakita ni Yang Xiaotian na hindi malaki ang palad ng kanyang palad. Dapat itong tamaan ng mga bata sa parehong edad. Umiling pa rin si Yang Linger at umiyak. Bagamat hindi sinabi ng kanyang kapatid, nang tanungin ni Yang Xiaotian si Yang Chong, mayroon pa rin siyang maling ekspresyon. Nagalit si Yang Xiaotian, pumunta ka, kapatid at hanapin mo siya para kalkulahin. Pumunta kay Yang Zong. Ngunit sa sandaling hinailan niya ang kanyang kapatid na babae, sinabi ng kanyang kapatid na si Yang Linger na masakit ito. Natarante si Yang Xiaotian at hindi napigil ang hilahin ng manggas ng kanyang kapatid. Nakita niya ang nakakagulat na mga marka ng letigo sa magkabilang gilid ng kanyang mga braso. Kahit walang dumudugo, masakit. Nagalit si Yang Xiaotian, kumuha pa rin si Yang Chong ng letigo para iguhit ka. Ang kanyang kapatid na si Yang Linger ay lumuluha sa kanyang mga mata, at sa wakas ay tumango, umiiyak, pinagalitan ka ni Yang Chong bilang isang pagong, nagalit ako, ngunit pinagalitan siya. Pagkatapos nito, ito ay maliwanag. Kinuha ni Yang Xiaotian ang isang mabangis na apoy at hinaila ang kanyang kapatid na babae palabas ng patio upang hanapin si Yang Zong. Pagkalabas niya ng courtyard, nakita niyang nasa balikat niya sina Yang Chong at Yang Jazuwang na anak ng supervisor, may hawak na letigo na nakangiti at lumapit na nakangiti. Yang Zong, sinasaktan mo ba ang kapatid ko? Nagmamadaling umakyat si Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Chong kay Yang Xiaotian, na nagalit, at hindi ito kinuha sa puso, at tumawa, oo, naglalaro ako, bakit, ang iyong pagong ay gustong maglaro para sa iyong kapatid na babae. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na lumabas si Yang Xiaotian at sinampal ito. Si Yang Xiaotian ay nagpractice ng Tai Chi Jing at maliksi, at si Yang Chong ay maaaring magtago, at agad na binomba ni Yang Xiaotian ng isang sampal sa kanyang kaliwang mukha.
Walang pagkakamali, isa, 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 619, isang libro, isa, 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 isang libro. Sampal. Sa malutong na tunog, nabunutin sandali si Yang Chong at muntik nang mahulog sa lupa. Natigilan si Yang Chong sa kanyang ulo at naramdaman na lang niya ang pag-iingay ng kanyang mga tainga. Puno siya ng mukha. Mula nang magising siya, siya ang ipinagmamalaki ni Yang Jazuwang. Natatakot siyang mahulog siya at naglakas loob si Yang Xiaotian na hampasin siya. Si Yang Xiaotian, na nagpagising sa ikalawang antas ng martial arts, ay nangahas na saktan siya. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Galit na tumili si Yang Chong, at pagkatapos ay sumigaw sa ilang batang Yang Jazuwang na naroroon, ano ang nakatayo at gawin mo, tawagan mo ako. Nang marinig ito ng ilang batang Yang Jazuwang, humakbang sila para kabkuban si Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang mga batang ito sa parehong edad ay ang mga kalaban ni Yang Xiaotian, at sila ay mabilis na pinatay ni Yang Xiaotian. Nang makita ito, kinuha ni Yang Chong ang letigo at hinaila ang mukha ni Yang Xiaotian. Kung ang letigo na ito ay iguguhit, tiyak na hindi ito magaan. Pina-flash ni Yang Xiaotian ang kanyang katawan, hinawakan ang letigo ng kalaban, hinaila ang letigo, at pagkatapos ay binawi ang kanyang backhand. Hinampas ang braso ni Yang Zong, at umiyak siya at sumigaw sa sakit, Yang Xiaotian, maghintay hanggang makalusot ako sa unang antas, hindi kita pakakawalan sa pagpupulong sa pagtatapos ng taon ng pamilya. Pagpupulong sa pagtatapos ng taon ng pamilya. Sa oras na ito, isang tunog ng mga yabag ang narinig, at kitang-kita na ang pag-iyak at pagsigaw ni Yang Zong ay ikinaalarma ng lahat sa Yang Jazuwang. Ang unang dumating ay si Yang Hai. Sa sandaling dumating si Yang Hai sa pinangyarihan, nakita niya si Yang Zong na umiiyak at sumisigaw. Nang makitang paparating ang kanyang ama, itinuro ni Yang Zong si Yang Xiaotian at umiyak, "Ama, sinaktan ako ni Yang Xiaotian sa mukha." Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang manggas, pinalo rin niya ako ng letigo. Tiningnan ni Yang Hai ang namamagang mukha ng kanyang anak at ang mga marka ng letigo sa kanyang braso, at biglang nagalit. Nang hindi nagtatanong ng dahilan, galit niyang sinabi kay Yang Xiaotian, "Napakalupit mo sa murang edad. Hindi alam ng iyong mga magulang kung paano ka tuturuan, kaya tuturuan kita ng mabuti." Sa puntong ito, itinaas niya ang kanyang palad at akmang sasampalin sa mukha si Yang Xiaotian. "Kuya, tigilan mo na yan." Si Yang Chao ay sumugod at nakita ito mula sa malayo at sumigaw. Nang makitang paparating si Yang Chao, kinailangan ni Yang Hai na huminto. Nang galit na tatanungin siya nito, nakita niyang paparating din ang kanyang ama na si Yang Ming. "Anong nangyari?" Tanong ni Yang Ming mula sa malayo. "Pare, si Xiaotian iyon." Hinampis niya si Chang'er sa mukha at hinampis ito ng letigo. Lumapit si Yang Hai at sinabing, namaga ang mukha ni Chang'er. "Ano?" Nagbago ang mukha ni Yang Ming, at humakbang siya para tingnan. Tama nga, namamaga ang mukha ng kanyang apo na si Yang Chong. "Ikaw, talagang sinaktan mo ang sarili mong kapatid." Tiningnan ni Yang Ming ang mukha at mga braso ng kanyang apo na si Yang Zong, nakaramdam ng labis na pagkabalisa, itinuro si Yang Xiaotian at galit na galit. Sinabi ni Yang Xiaotian, nauna niyang hinampas ang mukha ng kapatid ko, at hinampas ng letigo ang kapatid ko. Sa oras na ito, nakita ng lahat ang pula at namamaga na mukha ni Yang Linger at ang nakakagulat na marka ng letigo sa magkabilang braso. Ang manipis na mga braso ni Yang Linger ay may hindi bababa sa 7 marka ng letigo. Pumikit si Yang Ming, itinuro si Yang Xiaotian at nanginginig ang kanyang balbas, "Sinaktan mo ang sarili mong kapatid at nang ahas kang magsalita pabalik. Halika, ikulong mo siya sa ancestral house ng isang araw, at walang makakapagdala sa kanya ng pagkain sa araw na ito." Walang pagkain sa isang araw. Nagbago ang mukha ni Yang Chao, "Ama. Ngayon ay malalim na ang taglamig, at ang ancestral house ay napakalamig, at mas malamig pa sa gabi. Mahirap para sa isang 7 taong gulang na bata tulad ni Yang Xiaotian na makulong sa ancestral house ng isang araw na walang pagkain o tubig. Ano ka pa nakatayo dyan, ikulong mo siya sa ancestral house." Galit na sigaw ni Yang Ming sa isang manager ng Yang Jazuwang. Nang makitang kukunin na ng Katie wala ang kanyang kapatid, umiyak si Yang Linger at niyakap si Yang Xiaotian, at sinabi kay Yang Ming, "Lolo, mangyaring huwag ikulong ang aking kapatid sa ancestral house, pakiusap." Si Yang Ming ay walang malasakit. Sa wakas, si Yang Xiaotian ay nakulong sa ancestral house sa likod ng bundok. Isinara ang kahoy na pinto ng ancestral house, at naging tahimik ang mundo. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga tapyas ng mga ninuno ng pamilya Yang sa ancestral house sa madilim na liwanag, ngunit napakapayapa ng kanyang puso. Bawal kumain ng isang araw. Hindi ko akalain na pagkatapos niyang gisingin ang pangalawang pagong na martial spirit ay ganoon na lamang ang pagkamuhi sa kanya ng kanyang lolo. Si Yang Xiaotian ay nakaupong naka-crosslegged at nagsimulang magsanay ng Prajna-gong na hinihimok ang martial spirit na lumunin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng buong puso. Palibhas ay nakakulong sa mundo ng ancestral house, si Yang Xiaotian ay walang nakakagambalang mga pag-iisip, at ang bilis ng paglamon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay tila mas mabilis, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay patuloy na nagbabago sa espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa gabi, ang ancestral house ay napuno ng malamig na hangin, ngunit si Yang Xiaotian ay hindi malamig o gutom man. Tahimik ang mundo, at patuloy na lumalawak ang kanyang pangunawa, at naririnig pa niya ang huni ng mga insekto 100 metro ang layo.
Hindi ko alam kung gaano katagal, pero biglang tumunog muli sa kanyang katawan ang tunog ng paglabas ng kokon. Masaya siyang Xiaotian. Sa wakas ay gumawa siya ng panibagong tagumpay at tumuntong sa ikatlong antas. At nalaman niya na tila siya ay sumailalim sa ilang pagbabago, at ang kanyang pangunawa ay higit pa sa dati. Ang pagiging nakakulong sa ancestral house ay isang blessing in disguise. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay pinalaya na siyang Xiaotian. Ang kanyang ama na siyang Chao, ina na si Huang Ying, at kapatid na siyang Linger ay naghihintay sa labas ng ancestral house. Nang makita nilang papalabas siyang Xiaotian, lihim na pinunasan ng kanyang ina na si Huang Ying ang kanyang mga luha at niyakap ng mahigpit siyang Xiaotian. Lalong umiyak siyang Linger. Ma, ayos lang ako. Ngumiti siyang Xiaotian sa kanyang ina, gusto kong makulong ng ilang araw. Ito ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, siyang Xiaotian, tulad ng dati, ay halos hindi na umalis ng bahay at nagsanay sa sarili niyang bakuran. At matapos masampal siyang Zong, mas naging masunurin siya at nanatili sa sarili niyang bakuran para magsanay ng husto. Alam na nanatili siyang Zong sa kanyang bakuran at nagsasanay tulad ng kanyang sarili, kalmado ang mukha niyang Xiaotian. Tiyak na alam niya kung bakit nag-ensayo ng husto siyang Zong. Nais lang niyang Zong na makalusot sa unang antas sa lalong madaling panahon, at maghintay hanggang sa pagtatapos ng taon ng pamilya para turuan siya ng leksyon. Hindi mo ba ako bibitawan? Sa pag-iisip ng naunang pagsigaw ni Yang Zong na hindi niya siya pakakawalan sa pagtatapos ng taon ng pamilya, biglang sumuntok si Yang Xiaotian, na pinakawalan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, at ang malaking bato sa bakuran ay sumabog sa hindi mabilang na mga piraso ng mga durog na bato. Lumipas ang mga araw isa-isa. Malapit na ang katapusan ng taon. Nagsimulang bumili si Yang Jazuwang ng mga paninda para sa bagong taon at pinalamutian ito ng maligaya. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa bakuran na puno ng niebe at nag-practice ng Tai Chi Sutra. Sa bawat suntok at galaw, malambot at matigas ang puwersa ng kamao, na naglalabas ng hindi mabilang na mga snowflake sa lupa. Matapos makapasok sa ikatlong antas, kahit na ang bilis ng pambihirang tagumpay ay mas mabagal, pagkatapos ng mga araw na ito ng matapang na pagsasanay, matagumpay pa ring nakapasok siyang Xiaotian sa ika-4 na antas at naabot ang tuktok ng ika-4 na antas. At ang kanyang Tai Chi Sutra ay gumawa ng mas malinaw na pag-unlad, at ang puwersa ng kamao ay maaari ng sumaklaw sa saklaw na 3 metro. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, huminto siyang Xiaotian at naramdaman ang pagsingaw ng kanyang buong katawan. Bukas ay ang taunang pagpupulong ng pamilya. Sa orihinal, ang taunang pagpupulong ng pamilya ay hindi masyadong mabilis, ngunit sa kahilingan ni Yang Zong, ang kanyang lolo na si Yang Ming ay dinala ang taunang pagpupulong ng pamilya. Nauna na ang taunang pagpupulong ng pamilya. Mukhang nakapasok na si Yang Zong sa unang antas, at hindi na siya makapaghintay na turuan siya ng leksyon sa taunang pagpupulong ng pamilya. Si Yang Xiaotian ay lumabas ng bakuran. Siya ay nagsasanay ng husto sa mga araw na ito at bihirang makita ang kanyang kapatid na babae. Plano niyang puntahan ang batang babae. Narinig mo ba na bukas sa taunang pagpupulong ng pamilya, isang malaking shot mula sa Divine Sword Academy ang darating sa ating Yang Jazuwang? Isang malaking shot mula sa Divine Sword Academy. Sino siya? Bakit siya pupunta sa Yang Jazuwang? Sa di kalayuan, nag-uusap ang mga gwardya ng Yang Jazuwang. Nagulat si Yang Xiaotian. Divine Sword Academy. Ang Divine Sword Academy ay ang pinakamataas sa 4 na pangunahing akademya ng kanilang Shenhai Kingdom. Kung ang mga disipulo ng pamilya ay maaaring makapasok sa Divine Sword Academy upang magsanay, ito ay isang bagay ng karangalan para sa pamilya. Nalaman ng malaking shot ng Divine Sword Academy na ang ating young master na si Yang Zong ay nagising ang Qingluan martial spirit, at pumunta sa Yang Jazuwang para tanggapin siya bilang kanyang disipulo. Ngayon ay kumalat na ang balita sa Xingyu City, at maraming mga master sa Xingyu City ang dumating upang batiin siya. Ang matandang may-ari ng manor ay nakangiti ng labis na ang kanyang bibig ay hindi kailanman nakasara. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nag-uusap ang ilang guard. Nakinig siyang Xiaotian, normal ang kanyang mukha. Kinabukasan. Medyo malamig ang araw. Pagkatapos bumangon niyang Xiaotian, nalaman niya na ang kanyang lolo na si Yang Ming, ang kanyang tiyuhin na si Yang Hai, at Yang Zong ay lumabas ng maaga upang salubungin ang big shot ng Divine Sword Academy. Gayunpaman, hindi ipinaalam ng kanyang lolo ang kanyang ama na sumama sa kanya para salubungin siya. Ang harap na bulwagan ng Yang Jazuwang ay kung saan ginaganap ang taunang pagpupulong ng pamilya ng Yang Jazuwang. Nang si Yang Xiaotian, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang kapatid na si Yang Linger ay dumating sa harapang bulwagan, ito ay siksikan na sa mga tao. Nagkaroon ng tawanan at kagalakan sa bulwagan, at walang nagbigay pansin sa pagdating ng pamilya ni Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita na ang kanyang lolo at ang mga masters ng Xingyu City ay nakakulong lahat sa paligid ng isang matanda na may pilak na buhok. Ang matandang may pilak na buhok na ito ay halatang big shot sa Divine Sword Academy. Nalaman niya mula sa kanyang ama na ang kabilang partido ay si Chen Yuan, ang Vice President ng Divine Sword Academy. Ang Vice President ng Divine Sword Academy ay talagang isang malaking shot sa Divine Sea Kingdom. Ang gayong tao ay hindi man lang nangahas na pabayaan ng maharlikang pamilya ng Divine Sea Kingdom, lalo pa ang mga tao ng Xingyu City. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang taunang pagpupulong ng Yang Jazuwang.
Magiliw na sinabi ni Yang Ming sa kanyang apo na si Yang Zong sa tabi niya, Zhongye, umakyat ka at ipakita ang iyong lakas, upang makita ni Master Chen Yuan kung paano ka nagsasanay sa mga araw na ito. Tumugon si Yang Zong, lumundag at lumapag sa entablado ng martial arts sa harap ng bulwagan, pagkatapos ay ipinalibot ang kanyang espiritual na kapangyarihan at pinakawalan ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Biglang nagliwanag ang buong katawan niya. First Order Peak. Naramdaman ng aura ni Yang Zong, maraming master sa Xingyu City ang nagulat. Ginaising ni Yang Zong ang kanyang martial soul, ngunit 20 araw lang iyon, at nakapasok na siya sa First Order Peak. Maging si Chen Yuan ay nagulat at hindi napigil ang napabulalas, si Qingluan ay karapat-dapat na maging pinakamataas na antas ng 10 martial soul. Ang Qingluan martial soul ay bihira sa Shanghai country, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakarating hanggang sa Yangjiazuwang. Ang batang ito na si Yang Zong ay talagang nagulat sa kanya. Wala pang 20 araw, nakalusot siya sa First Order Peak. Nakita lang niya ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay sa ilang tao. Nang marinig ang papuri ni Chen Yuan, ngumiti ng malawak sina Yang Ming at Yang Hai. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yang Zong ay bumaling kay Yang Xiaotian sa karamihan at sinabing, Xiaotian, alam kong nagsasanay ka ng husto sa likod ng mga saradong pinto nitong mga araw na ito. Nang-ahas ka bang lumapit at makipagkompetensya sa akin? Biglang napunta kay Yang Xiaotian ang mga mata ng lahat. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Zong ng mapanukso, tumalon si Yang Xiaotian at lumapag sa entablado ng martial arts, bakit hindi? Tumingin si Chen Yuan kay Yang Xiaotian at naging interesado. Ngumiti siya at tinanong si Yang Ming, sino ang batang ito? Napahiya si Yang Ming at nag-alinlangan sandali. Si Li Guang, ang pinuno ng pamilyang Li sa Xingyu City, ay ngumiti kay Chen Yuan, Master Chen Yuan, ang batang ito ay si Yang Xiaotian, at apo rin siya ni Yang Ming. Ginaising niya ang kanyang martial spirit sa parehong araw ni Yang Zong. Sa puntong ito, huminto siya, ngunit ginaising nitong si Yang Xiaotian ang ikalawang antas ng pagong na martial spirit. Pangalawang antas ng pagong na martial spirit. Napakalakas ng boses ni Li Guang, at lahat ng nasa eksena ay nanunuya. Natigilan si Chen Yuan at umiling. Namula ang mukha ni Yang Ming, at naramdaman niyang mapurol ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa entablado ng martial arts at lalong nakaramdam ng hindi kasiya siya. Sa singsing, nakita ni Yang Zong na si Yang Xiaotian ay nagalit sa kanya at lumapit siya, kaya ngumiti siya at sinabing, Yang Xiaotian, ipatawag mo ang iyong martial spirit. Mas matanda ako sa iyo ng ilang araw. Bilang iyong nakatatandang kapatid, hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Hindi magalang si Yang Xiaotian nang marinig niya ito, ngunit hindi rin niya ipinatawag ang kanyang martial spirit. Lumapit siya kay Yang Zong at sinuntok. Hindi siya gumamit ng anumang internal force o fighting spirit sa suntok na ito, ngunit napakabilis ng suntok kaya nataman si Yang Zong bago pa siya makapag-react. Napaatras si Yang Zong, tinakpan ang kaliwang mata, nakangiwi sa sakit. Tinuro niya si Yang Xiaotian at galit na sinabi, ikaw. Ngunit nang matapos siyang magsalita, sinuntok muli siya ni Yang Xiaotian sa kanang mata. Paulit-ulit na tinamaan si Yang Zong, at tumulo ang luha sa sakit. Ang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat sa eksena. Nang makitang binugbog si Yang Zong, nagdilim ang mukha ni Yang Ming at galit na sumigaw, napakapangit na tamaan ang sarili mong kapatid ng napakalakas. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Yang Zong na umuungal, na may mabangis na mukha, sinuntok ang puso ni Yang Xiaotian ng buong lakas. Xiaotian, mag-ingat ka. Nagiba ang mukha ni Yang Chao at umirap. Nakatingin kay Yang Zong na nagmamadaling sumugod sa kanya, bahagyang tumagilid si Yang Xiaotian at umiwas sa atake ng kalaban. Muli siyang sumuntok. Sa suntok na ito, ginamit ni Yang Xiaotian ang fighting spirit ng isang first-level warrior. Bang! Natamba si Yang Zong. Ano? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Ito ay fighting spirit, isang first-level warrior. Si Li Guang, ang pinuno ng pamilyang Li, at maraming mga master sa Xingyu City ay nagulat na tumingin kay Yang Xiaotian. Hindi ba si Yang Xiaotian ay pangalawang antas ng martial soul? Wala pang isang buwan, nakalusot talaga siya sa unang antas at naging first-level warrior. Maging si Chen Yuan mula sa Divine Sword Academy ay labis na nagulat. Ang paglampas sa unang antas sa loob ng wala pang isang buwan, kahit na ang ilang mga disipulo ng Divine Sword Academy ay maaaring hindi ito magawa, tama ba? Sa oras na ito, isang figure ang kumislap, at isang tao ang sumugod sa entablado ng martial arts. Si Yang Ming iyon. Tumingin si Yang Ming kay Yang Xiaotian at galit na sinabi, nalampasan mo ang unang antas ng napakabilis, ninakaw mo ba ang Dragon Tiger Spirit Pill mula sa pamilya? Ilang araw ang nakalipas, gumastos siya ng malaking pera para makabili ng Dragon Tiger Spirit Pill. Ngayong nakikita si Yang Xiaotian na biglang lumampas sa unang antas, hindi niya naisip na si Yang Xiaotian ay palihim na nilunok ang kanyang Dragon Tiger Spirit Pill, kung hindi, kasama ang ikalawang antas ng martial spirit ni Yang Xiaotian, paano niya nalampasan ang unang antas ng napakabilis? Hindi ko ginawa. Narinig ni Yang Xiaotian ang galit na pagtatanong ng kanyang lolo. Narinig ni Yang Ming ang mga salita at galit na sinabi, maglakas loob kang magkwibal. Sa puntong ito, sinabi niya sa matandang kasambahay na si Yang Lin, pumunta at tingnan ang Dragon Tiger Spirit Pill. Magalang na tumugon ang matandang kasambahay na si Yang Lin at umatras. Sa oras na ito, humakbang din si Yang Hai at galit na sinabi, tiyak na ninakaw niya ang Dragon Tiger Spirit Pill.
Nang marinig ito ni Yang Chao, hindi niya maiwasang magsabi ng galit, "Kuya, aling mata ang nakita mo na ninakaw ni Xiao Tian ang Dragon Tiger Spirit Peel?" Habang nagtatalo ang dalawa, bumalik ang matandang kasambahay na si Yang Lin. Sinulyapan niya si Yang Xiao Tian, lumapit kay Yang Ming, at sinabing, "Matandang may-ari, nandoon pa rin ang Dragon Tiger Spirit Peel." Natigilan si Yang Ming. Si Chen Yuan mula sa Divine Sword Academy ay biglang humakbang at lumapit kay Yang Xiao Tian, sinabing, "Bata, maaari mo bang ipatawag ang iyong martial soul at ipakita ito sa akin?" Dahil hindi nilunok ni Yang Xiao Tian ang Dragon Tiger Spirit Peel, bakit mabilis niyang nalampasan ang unang level? Nakaramdam siya ng kakaiba. Saglit na nag-alinlangan si Yang Xiao Tian, at sa wakas ay tinawag ang kanyang martial soul. Biglang lumitaw ang isang malaking pagong sa harap ng lahat. Nagtawanan ng lahat sa eksena. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang tingin. May mga inaasahan si Chen Yuan, ngunit nang makita niya ang giant turtle martial spirit ni Yang Xiao Tian, nadismaya siya. Bagamat hindi niya alam kung paano nilinang ang batang ito, ang martial spirit na nasa harapan niya ay talagang pangalawang antas ng martial spirit. Master Chen Yuan, kumusta? Kinakabahang tanong ni Yang Ming kay Chen Yuan. Umiling si Chen Yuan at ipinaliwanag kay Yang Ming at sa iba pa, ito ay isang pangalawang antas na pinakamataas na martial spirit, ang itim na bakal na higanteng pagong, at ang maliit na itim na ahas ay isang pangalawang antas ng martial spirit, ang itim na ahas ng tubig. Sila ay mga parasitic martial spirit na magkakasamang nabubuhay bilang isa. Ang orihinal na akala ni Yang Ming ay isang himala ang mangyayari, ngunit nang marinig niya ito, lubos siyang nadismaya sa apo na ito. Sino si Chen Yuan? Siya ang Vice President ng Divine Sword Academy. Anong kaalaman, kahit siya ay hinuhusgahan na ito ay isang pangalawang antas ng martial spirit, kung gayon ito ay dapat na isang pangalawang antas ng martial spirit. Si Yang Hai, Yang Zong at iba pa ay lihim na natuwa nang marinig nila na ang martial spirit ni Yang Xiao Tian ay isang pangalawang antas ng parasitic martial spirit. Kinuha ni Yang Xiao Tian ang mga ekspresyon ni Yang Ming, Yang Hai, Yang Zong at iba pa. Pangalawang antas ng parasitic martial spirit. Alam niya na ang pangunahing martial soul lamang ang makakalamon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at ang isa pang martial soul ay walang epekto. At ang kanyang martial soul, pareho silang makakain ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, batay lamang sa puntong ito, hindi ito maaaring maging isang parasitic martial soul. Tulad ng para sa ikalawang antas. Mas imposible pa yon. Sa loob ng 20 araw, nakalusot siya sa 4 na magkasunod na antas, paano ito magiging pangalawang antas ng martial soul? Gayunpaman, hindi nagpaliwanag si Yang Xiao Tian. Nakita ni Chen Yuan na si Yang Xiao Tian ay isang level 2 martial spirit, kaya hindi na niya ito pinansin at tumalikod upang hilingin kay Yang Zong na ipatawag ang kanyang martial spirit. Biglang lumitaw sa harap ng lahat ang isang higanteng ibong nababalot ng apoy. Ito talaga ang sinaunang hayop na si Qingluan. Tumingin si Chen Yuan sa higanteng ibon sa kanyang harapan at puno ng paghanga. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yang Zong at sinabi, "Yang Zong, handa ka bang maging alagad ko?" Labis na nagulat sina Yang Ming at Yang Hai nang marinig nila ito. Binabati ng alagad si Guro. Napayuko din si Yang Zong at magalang na sinabi, "Mabuti, mabuti." Tawa ng tawa si Chen Yuan. Sulit para sa kanya na pumunta hanggang sa Yang Jiazuwang para makatanggap ng top level 10 martial spirit disciple.